Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the Book of Psalms, chapter 37, dito na po tayo sa verses 18 hanggang 19. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdarahop. The days of the blameless are known to the Lord. Ito pong translation sa English. Ano po? Basahin ko sa inyo. The days of the blameless are known to the Lord, and their inheritance will endure forever. So pag-usapan po natin ngayon yung inheritance. Kadalasan po, nababasa po natin yung salitang yan at hindi natin naintindihan. Ano ba yung tinutukoy sa Biblia na inheritance? Kung pupunta po tayo sa New Testament, sa Acts 20 verse 32, sinabi po ni St. Paul ito, nung siya'y nagpapaalam na doon sa mga mananampalataya na kanyang iiwanan. Sabi niya, "Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified." So, ibig sabihin, yung salitang inheritance, binanggit na naman po dyan. Ibig sabihin, meron silang minana nung sila'y nanalig sa Panginoong Jesus. Now, ano yung pangako ng Diyos dito po sa Psalm 37 na inheritance? At kadalasan po, kung hindi natin ito naiintindihan, maaaring sasabihin natin, yan ay yung lupain lamang na minana ng mga Israelita mula sa Diyos. Hindi po, yung buhay po na kalugod-lugod sa Diyos, yun po ang ipinamana sa kanila ng Diyos. Kaya sabi diyan, the days of the blameless are known to the Lord. Kasi gusto ng Panginoon na ang mga mananampalataya, ang matuwid. Tandaan niyo po, tayo matuwid dahil tayo po'y binilang ng Diyos na matuwid dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus na pagliligtas sa atin. Ay mayroon pong pangakong tatanggapin nila yung inheritance na ibinibigay sa kanila ng Diyos. At alam niyo po, sabi sa verse 23-24 of the same chapter, sabi diyan, "If the Lord delights in a man's way, He makes his steps firm. Though he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hands." So makikita niyo po, hawak ng Diyos ang buhay ng tao pong matuwid. At dapat magalak po tayo dahil napabilang po tayo sa mga taong matuwid dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Dalawa pong klase ang ating inheritance. Unang-una po yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 4, sabi diyan, "An inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you." So mapapansin niyo po, ito yung eternal life. Yung tinanggap natin nung tayo na born again, na saved. Ang sabi ng John 3:16, tayo nagmana ng buhay na walang hanggan. Pero bukod pa diyan, meron pa po tayong inheritance dito sa lupa. At yun ang kadalasan hindi nakikita ng iba. Kaya yan ang prayer ni St. Paul doon sa Ephesians chapter 1 verse 18, na mabuksan nawa yung ating mga isipan doon sa tinatawag na riches of His glorious inheritance in the saints and His incomparably great power for us who believe. Kasi dito po sa lupa, meron pa tayong minana rin pong inheritance. Yung buhay na kalugod-lugod sa harap ng Diyos. A life worthy of the Lord. Na binabanggit sa Colossians chapter 1 verses 10 hanggang 12. At yung sinasabi sa John chapter 10 verse 10, na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit ko po nasasabing yun yung klaseng buhay na gusto ng Lord para sa atin? Kasi it covers lahat po ng pangangailangan natin, spirit, soul, and body. So hindi lamang po yung espiritu natin ang niligtas ng Panginoon, binago, ginawang bagong nilalang, kasama rin po yung ating soul and body. Kaya naniniwala po ako dito sa mga talatang sinasabi sa Psalm 37, verses 18-19, 23-24, na ang taong matuwid, tataglayin niya yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang spirit, soul, and body. Kasama po yung pangangailangan po natin. At hindi daw po tayo magkukulang kahit sa panahon po ng pagdarahop. Ang taong matuwid, hindi niya mararanasan na siya'y magkulang. At ipipreserve siya ng Lord, iingatan siya.
hanggang sa pagparitong muli ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ano po? Kaya mahalaga po yun ha. Tandaan niyo po yung inheritance natin, spirit, soul, and body ang kino-cover po niyan. Kaya dapat po maniwala tayo sa atin pong tinanggap na inheritance na binabanggit po ni St. Paul dun sa Acts 20 verse 32 na dapat nauunawaan natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kaunawaan kung ano yung tinanggap natin mula sa Panginoong Jesus. Kaya ang sabi nga dyan, ano po, the days of the blameless are known to the Lord. Yun ang sabi ng Psalm 37 verse 18. Alam ng Lord ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Ano po? At ang sabi ng Psalm 34 verse 19, a righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Kahit marami kang naging problema sa buhay na ito, kung ikaw ay matuwid, ang Diyos iingatan ka niya. No? He will deliver you from all troubles. Yan ang pangako niya. Kasi nga po, alam niya ang buhay ng matuwid. Kilala niya po tayo. At ang sabi ng Biblia, kahit madapa tayo o matumba tayo, sabi, though he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hands. Yun ang sinasabi ng Psalm 37, verse 23 hanggang 24. Alam mo kapatid, hawak ng Diyos ang buhay mo. Napakagandang katotohanan niya kapatid. At ang yung inheritance na binabanggit dito ay para sa iyo. Yung inheritance na ito na binabanggit sa whole chapter ng 37 of Psalms ay para sa iyo. Kaya tiyakin mo sa buhay na ito. Alam mo, yung buhay na worthy of the Lord, yung panawagan ng Lord sa iyo bilang anak ng Diyos, taglayin mo ang iyong inheritance. Tandaan mo, ang Diyos, mahal niya tayo. Tayong mga matuwid, and He will deliver us from all our troubles. And that includes deliverance from sickness, deliverance from the power of the enemy, and higit sa lahat yung pong mga problema natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya pong i-cover ng Lord lahat ng problemang pinagdadaanan natin sa bawat araw. Sa lahat ng area ng ating buhay. Spirit, soul, and body. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.